Nang dumating ako sa kasalan ng anak ng mister ko, ang bulwagan ay puno ng liwanag at mga pangako na hindi para sa akin. Sinabi ko ang pangalan ko, 2 beses itong hinanap ng tagatanggap at ibinaba ang boses. Wala siya sa listahan. Saka siya lumitaw suot ang puting damit at ngumisi nang hindi tumitingin sa mga mata ko. Talaga bang inakala mong imbitado ka? Hindi ako sumagot. Tahimik akong umalis at nag-iwan ng regalo sa mesa. Pagkalipas ng ilang oras, hindi tumigil sa pagtunog ang telepono ko pero hindi ko sinagot dahil hindi ako pumunta roon para magdulot ng gulo. Pumunta ako para isara ang isang kabanata. Hindi ako pumunta sa kasal na iyon dahil sa pagmamataas o paghamon. Pumunta ako dahil kailangan kong paalamanan ang isang ideya na kasama ko sa loob ng maraming taon. Ang ideya na kung gagawin kong maliit ang sarili ko, kung lunukin ko ang mga salita at iwasan ang mga sigalot, balang araw ay tatanggapin nila ako. Noong hapon na iyon, naintindihan ko na hindi ako maaaring patuloy na maghintay. Dumating ako ng maaga. Ang hotel ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at malambot na tela na bumabagsak mula sa kisame. Ang musika ay lumulutang na parang isang elegante at mahinang bulong. Tumigil ako sandali bago pumasok para ayusin ang buhok ko at huminga. Sa aking bag ay may maliit na regalong binalot ng hindi magarbo at isang card na nakasulat sa aking malinaw na sulat kamay. Wala na. Naglakad ako patungo sa mesa ng pagtanggap nang may matatag na hakbang. Binigkas ko ang aking buong pangalan. Nang walang pagmamadali, tiningnan ng batang babae ang listahan ng 1 beses. Pagkatapos ay isa pa. Kumunot ang noo niya at nagbaliktad ng mga pahina. Naramdaman ko ang kakaibang katahimikan na nabubuo kapag may hindi nagtutugma. Paumanhin, ma'am. Sabi niya sa huli, halos pabulong. Ang pangalan mo ay wala. Bago pa ako makapagtaka, nakita ko siyang naglalakad sa gitna ng mga bisita. Ang babaeng ikakasal. Ang anak ng mister ko. Kumikinang ang damit niya sa ilalim ng ilaw. Tumigil siya sa tabi ko, tiningnan ang listahan, at ngumiti ng may bahid ng pangaasar na kilalang kilala ko. Talaga bang inakala mong imbitado ka? Sabi niya, nang sapat na lakas para marinig ng ilan. Nagkaroon ng hindi komportableng tinginan. Walang nakialam. Alam ko na hindi ako imbitado. Naintindihan ko na ito mga araw bago iyon. Nang hindi dumating ang imbitasyon at walang nagbigay ng direktang paliwanag. Nalaman ko nang maingat akong nagtanong at sinagot nila ako ng malalabong parirala tungkol sa isang bagay na personal at iwasan ang tensyon. Gayunpaman, nagpasya akong pumunta, hindi para pumasok, hindi para magreklamo. Para lang iwan ang regalo at umalis ng payapa. Kailangan kong harapin ang pagsasara ng kabanatang iyon ng personal kahit ilang minuto lang. Hindi ako sumagot sa kanyang pangaasar. Lumingon ako at naglakad patungo sa mesa ng mga regalo. Mahaba ito, puno ng mga kahon, nakabalot sa makintab na papel, perpektong mga busog, mga card na may gintong letra. Ang aking kahon ay mukhang hindi kapansin-pansin sa gitna ng labis na karangyaan. Inilagay ko ito sa gilid ng mesa at maingat na inayos ang card. Matatag ang aking mga kamay. Inayos ko ang laso at huminga ng malalim. Pagkatapos ay umalis ako nang hindi tumitingin sa likod. Sa paglabas, sinalubong ako ng hangin ng hapon nang may hindi inaasahang kapayapaan. Umupo ako sandali sa labas ng hotel, inilagay ang bag sa tabi at pinatay ang telepono. Ayokong maingay. Hindi pa! Naglakad-lakad ako ng walang direksyon, pinapanood ang mga taong dumadaan. Hindi ko naramdaman ang galit. Naramdaman ko ang kalinawan. Ang kalinawan na dumarating kapag nagpasiya kang hindi na magpumilit na magkasya upang maunawaan kung bakit kailangan ang kilos na iyon. Kailangan nating balikan, hindi ang maraming kalat-kalat na alaala, kundi ang isang desisyon na nagmarka sa lahat ng iba pa. Pumasok ako sa pamilyang iyon na naniniwalang sapat na ang paggalang. Nang makilala ko ang mister ko, ang anak niya ay isang teenager pa lang.
Hindi ko sinubukang agawin ang lugar na hindi ko dapat angkinin. Ayokong maging ina kung hindi ako hinihilingan. Nagtakda ako ng isang simpleng bagay, hindi manggulo, maglakad ng maingat, magpigil ng salita. Inakala ko na ang oras ang gagawa ng iba pa. Sa loob ng maraming taon, iyon ang ginawa ko. Natuto akong maglaho para hindi masira ang kapayapaan. Kung mayroong mahalagang desisyon, naghihintay ako na ipaalam sa akin. Kung may tensyon na lumabas, uurong ako. Hinihiling sa akin ng mister ko ang pagpapakalma. "Huwag kang gumawa ng problema," sabi niya. Tumango ako. Nakinumbinsi ko ang sarili ko na ang pagpapasakop ay kamatangan, na ang pagtitiis ay pag-ibig. Lumaki ang anak ng mister ko nang may katiyakan, sanay na umayon ang mundo sa paligid niya. Pinagmamasdan ko mula sa ikalawang plano. Hindi niya ako minamaliit, hindi niya kailangang gawin iyon. Sapat na ang paminsan-minsan na ipaalala sa akin na hindi ako lubusang kabilang. Maikling komento, mga tingin na lumalampas. Nilulunok ko ang sakit at nagpatuloy dahil iyan ang pagkakakilanlan ko sa pagpapanatili ng pagkakasundo. May isang tao, gayon paman, na nakita ang lahat ng hindi ko sinasabi. Ang ina ng mister ko, ang kanyang lola. Isang babaeng hindi madaldal at may matatag na tingin. Siya lang ang tumawag sa akin na anak nang walang pag-aalinlangan. Siya lang ang nakapansin sa pagod ko bago ko pa ito inamin. Nakakapagod din ang manahimik, sabi niya. Isang hapon na parang nagiiwan ng katotohanan sa mesa at umaalis. Makalipas ang ilang taon, nang magsimulang humina ang kanyang kalusugan, hiniling niya sa akin na itago ang ilang dokumento. Hindi niya masyadong ipinaliwanag. Mga bagay na kailangang ayusin, sabi ng abogado. Kinumpirma niya sa akin kalaunan na ginawa niya iyon ng palihim, nang may ganap na kalinawan, nang walang ibang nakakaalam. Hiniling niya ang aking pagiging diskreto. Pinanatili ko ang katahimikan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Hinintay ko ang tamang oras. Ang oras na iyon ay hindi pinlano bilang paghihiganti. Dumating ito nang maunawaan ko na ang patuloy na pananahimik ay lalo lang nagbubura sa akin. Ang kasal ay ang natural na pagtatapos ng isang kuwento na hindi na kayang suportahan ng mga hindi sinasabing salita. Ang regalo ay hindi isang paghamon, ito ay isang pagpapatunay, isang paraan upang sabihin nang hindi nagtataas ng boses na umiiral din ako. Pagkalipas ng ilang oras, nang buksan ko ang telepono, nagsimulang tumunog ang mga tawag ng walang tigil. Mga mensaheng naghahalo ng pagkabigla, galit, at pagkaapuruhan. Hindi ako sumagot. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Ang gabing iyon ay hindi ako pumunta para magdulot ng gulo. Pumunta ako para isara ang isang kabanata. Hindi ako pumunta doon para sa pagmamataas o paghamon. Pumunta ako dahil kailangan kong paalamanan ang isang ideya na kasama ko sa loob ng maraming taon. Bago magpatuloy, gusto kitang tanungin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, isasara mo ba ang kabanatang iyon kahit masakit? O mananatili ka sa bahay para hindi istorbohin ang sinuman? Sabihin mo sa akin sa mga komento. Sabihin mo sa akin kung saan mo ako naririnig at anong oras na dyan. Ang nangyari pagkatapos ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng isang desisyong ginawa ng palihim. Hindi ako pumasok sa pamilyang iyon nang may malalaking ilusyon. Pumasok ako ng maingat. Sa ideyang marahil ay inosente na ang paggalang ang nagbubukas ng mga pinto na sa huli ay itinutulak ng oras. Nang makilala ko ang mister ko, ang anak niya ay 13 taong gulang. Naiintindihan ko na siya ay galing sa isang pagkawala, sa isang kuwento na hindi ko naranasan. Kaya nagpasya akong huwag manghimasok, huwag magpilit, huwag sumakop sa isang espasyo na hindi ko dapat angkinin. Sa simula, lahat ay tama, malayo, ngunit tama. Bati niya ako ng may edukadong pagbati. Pareho ang tugon ko. Hindi ako naghanap ng pagkakaibigan. Nasisiyahan na ako sa pagsasama.
Pinahahalagahan ng mister ko ang pag-iingat na iyon. Salamat sa pag-unawa mo, sabi niya. Tumango ako at naisip ko na ang pag-unawa ay isang paraan ng pagmamahal. Ang bahay ay may sarili ng wika, mga alaala na nakasabit sa mga pader, mga nakasanayang gawi, mga desisyon na ginawa nang hindi ako kinokonsulta. Hindi ito hayagang pag-atake. Ito ay isang bagay na mas pino, isang kabuuan ng maliliit na kilos na naglalagay sa iyo nang hindi sinasabi sa gilid. Nakiayon ako. Inayos ko ang aking mga oras, ang aking mga salita. Natutunan kong basahin ang kapaligiran upang malaman kung kailan magsalita at kailan magpigil ng salita. Sa madaling panahon, ay naintindihan ko kung ano ang papel ko, huwag manggulo. Kung mayroong pagtatalo, ako ay aalis. Kung may lumabas na mahalagang desisyon, naghihintay ako na ipaalam sa akin. Ang mister ko, na may mabuting intensyon, ngunit kulang sa katatagan, ay humihingi sa akin ng pagpapakalma. Huwag kang gumawa ng problema, paulit-ulit niyang sinasabi. Kinuha ko ito bilang isang tahimik na tuntunin. Nakinumbinsi ko ang sarili ko na ang pagbibigay ng lupain ay kamatangan, na ang paglalaho ng kaunti ay nakakatulong upang mapanatili ang kapayapaan. Lumaki ang anak ng mister ko ng may katiyakan, may karakter, boses, presensya. Nasasanay siyang pakinggan. Pinagmamasdan ko siya mula sa ikalawang plano, pumapalakpak sa kanyang mga tagumpay, sumasama ng walang pagiging sentro. Hindi niya ako sinasaktan ng masama, hindi kailangan. Sapat na ang paminsan-minsang ipaalala sa akin na hindi ko lugar iyon. May mga maliliit na eksena na nanatili sa akin, mga eksena kung saan ako ay nagluluto. Mabilis na komento tungkol sa kung paano palaging ginagawa ang mga bagay, mga pagtitipon ng pamilya kung saan ang aking presensya ay gumagana ngunit hindi kailangan. Nilulunok ko ang hindi pagkagusto at nagpatuloy. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi lahat ng ugnayan ay nangangailangan ng kalapitan, na ang ilang relasyon ay pinananatili ng distansya. Nakikita ng mister ko ang bahagi nito, ngunit hindi ang lahat. Kapag sinubukan kong ipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko, nakikinig siya at pagkatapos ay humihingi ng pasensya. Hindi madali para sa kanya, sabi niya. Alam ko, naiintindihan ko siya ng husto kaya tumigil ako sa pagpupumilit. Inakala ko na kung mananatili akong matatag at diskreto, natuto akong magpigil ng salita, lunukin ang sakit, maglaho ng kaunti, para hindi masira ang kapayapaan. Iyan ang naging dinamika sa loob ng maraming taon. Hindi ito hayagang kalungkutan, ito ay isang tahimik na pagod na naiipon ng walang paunawa. Naramdaman ko ito sa aking katawan, sa masikip na likod, sa magaan na tulog, sa isang patuloy na pakiramdam na sobra ako. May isang sandali na nagmarka ng isang diskretong pagkabali. Isang maikling pag-uusap sa kusina. Pinag-uusapan niya ang isang kamakailang tagumpay. Binati ko siya ng taos-puso. Tumingin siya sa akin at sinabi, "Hindi mo naiintindihan ang mundong ito. Hindi ito direktang pag-atake. Ito ay isang hatol." Sa sandaling iyon, ay naintindihan ko na, para sa kanya, hindi lamang ako dayuhan. Ako ay hindi mahalaga. Hindi ako sumagot. Itinago ko ang mga salitang iyon kung saan itinago ang mga bagay na talagang mabigat. Mula noon ay tumigil ako sa pagsubok. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkapagod. Ginawa ko ang kinakailangan. At wala na. Ang mundo ko ay naging maayos. Mahuhulaan. Trabaho, bahay, mga nakagawian. Nakahanap ako ng tila kapayapaan sa mga bagay na kontrolado. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na sapat na ang katatagan kahit na may kasamang diskretong kalungkutan. Ang hindi ko alam noon ay ang katahimikan ay hindi nagpoprotekta magpakailanman. Ipinapaliban lang nito. Ang bawat hindi sinasabing salita ay naghihintay sa kanyang pagkakataon. Patuloy kong sinusuportahan ang pagkakasundo sa aking pagkawala. Sa pag-aakalang ganoon ako nakakatulong sa lahat, hindi ko pa rin naintindihan na ang tulong na iyon ay may napakataas na personal na halaga. Kung titingnan ko ngayon, malinaw kong nakikita ang pattern na iyon. Pumasok ng maingat, nagbigay ng espasyo, nagpigil ng salita, naghintay,
Sa loob ng maraming taon, inakala ko na iyon ang presyo ng pagiging kabilang. Hindi ko naintindihan na ang pagiging kabilang ay hindi dapat humingi na maging hindi nakikita. Lahat ay nagbago nang may nagpasya na tingnan ako nang walang hinihingi kapalit. Nang may nag-unawa na ang pananahimik ay nakakapagod din at na minsan ang pinakamapagmamahal na kilos ay hindi ang patuloy na pagpapasakop kundi ang paghahanda ng daan upang sabihin ang katotohanan kapag dumating ang oras. Ang taong ito ay ang ina ng mister ko. Ang tanging nakakita sa aking katahimikan hindi bilang kahinaan kundi bilang paglaban. At sa kanya ko natutunan na ang pagpigil ng salita ay hindi katumbas ng pagkawala ng boses. Hindi lahat ng presensya ay maingay. Ang ilan ay dumarating ng dahan-dahan at nananatili ng hindi nagpapaalam. Ganito ang ina ng mister ko sa akin. Mula sa unang araw, iba ang kanyang pakikitungo. Hindi mapanghimasok, hindi sobra. Simple lang ay mapagmalasakit. Tinitingnan niya ako sa mata kapag nag-uusap kami. Tinatanong niya ako kung kumusta ako. At hinihintay ang sagot. Maaaring mukhang maliit. Ngunit para sa isang taong sanay na maglaho, binabago nito ang lahat. Nakatira siya sa isang lumang bahay na puno ng mga litrato na nagkukwento ng hindi na kailangang ipaliwanag. Sa tuwing binibisita namin siya, nakakahanap siya ng paraan para imbitahan ako sa kusina. Hindi dahil kailangan niya ng tulong, kundi dahil doon, sa pagitan ng mga kaldero at amoy, pwedeng mag-usap ng hindi napuputol. Sa simula ay maikli ang sagot ko, maayos lang, tahimik. Hindi siya nagpumilit. Tumango lang siya na parang alam niyang ang ilang katotohanan ay nangangailangan ng tiwala bago lumabas. Siya ang nagbigay ng salita sa isang bagay na nararamdaman ko sa loob ng maraming taon. Isang hapon, habang hinihiwa ang mga gulay ng mabagal at maingat, sinabi niya sa akin, nakakapagod din ang manahimik. Hindi niya ito sinabi bilang pagrereklamo. Ang linyang iyon ay nanatili sa akin. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung paano. Ngunit mayroong isang bagay na naayos sa loob. Sa unang pagkakataon, may nakabasa ng aking katahimikan ng tama. Hindi tulad ng iba, hindi niya ako itinuring na isang aksesorya. Nagtatanong siya ng opinyon. Isinasama niya ako sa maliliit na desisyon. Nang ang anak ng mister ko ay nagsalita ng may matalas na tono, nakikialam siya nang hindi nagtataas ng boses. Gumalang ka, sabi niya. Hindi ito palaging gumagana. Ngunit naroroon ang pagsisikap. Nakita ko ito. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa akala ko. Ang aming relasyon ay naging isang diskretong kanlungan. Nag-uusap kami tungkol sa buhay, tungkol sa kung ano ang mabigat sa paglipas ng mga taon, tungkol sa mga pagpili na ginagawa upang hindi makasakit ng iba. Ikinuwento niya sa akin ang mga kwento ng kanyang kabataan, tungkol sa isang mahirap na kasal. Sa mga pag-uusap na iyon, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Ang dangal ay hindi nangangailangan ng mga manonood. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang humina ang kanyang kalusugan. Walang dramatikong, ngunit tuloy-tuloy. Nagsimula akong bumisita sa kanya ng mas madalas. Nanatili ako sa kanya. Nagbabasa. Sinasamahan siya sa katahimikan. Ang anak ng mister ko ay lumilitaw paminsan-minsan nang nagmamadali. Hawak ang telepono. Pagbalik ko na lang, sabi niya. Ang ina ay palaging magalang. Hindi kailanman nagrereklamo, ngunit nagmamasid. Palaging nagmamasid. Isang araw, hiniling niya sa akin na samahan siya sa bangko. Naglalakad siya ng dahan-dahan, nakasandal sa braso ko. Sa paglalakad, nang hindi tumitingin, sinabi niya sa akin. Inaakala ng isang tao na laging nakikita ng pamilya, ngunit hindi laging tumitingin. Inakala kong tungkol sa nakaraan niya ang pinag-uusapan niya. Hindi ko inakala na tungkol din sa akin iyon. Pagkalipas ng ilang linggo, tinawag niya ako sa kanyang silid at binigyan ako ng isang sobre. Itago mo ito, sabi niya. Huwag mong buksan ngayon. Tinanong ko kung ano iyon. Mga bagay na kailangang ayusin. Sagot niya ng may katahimikan,
na hindi nagpapahintulot ng mga tanong. Itinago ko ang sobre nang hindi nagpupumilit. Nagtiwala ako. Ang pagtitiwala sa kanya ay palaging ligtas. Nang siya ay pumanaw, ang bahay ay napuno ng mga tao at magagandang salita. Nanatili ako sa gilid. Ang sakit ay hindi nangangailangan ng entablado. Pagkatapos ng libing, hiniling sa akin ng abogado ng pamilya na manatili. Umupo kami sa isang hiwalay na silid. Naglabas siya ng mga dokumento, ipinaliwanag ng malinaw. Ginawa niya ang lahat ng palihim mga taon na ang nakalipas. Nang walang ibang nakakaalam, isinulat niya ito nang nakasulat na may mga lagda at selyo. Hiniling niya sa akin ang pagiging diskreto. Sabi niya, at ikaw ang pumili ng oras. Binuksan ko ang sulat. Agad kong nakilala ang kanyang sulat kamay. Hindi ito mahaba. Walang mga pagrereklamo. Sinabi nito nang may pagiging mahinahon na katangian niya, na nakita niya kung paano ako nagbibigay ng espasyo sa tuwing upang walang masira, na iyon din ay lakas, na ang ilang bagay ay hindi minamana sa dugo, kundi sa katangian, at na ang iniwan niya sa akin ay hindi para maghiganti, kundi para ipaalala sa akin kung sino ako kapag nakalimutan ako ng iba. Itinago ko ang mga dokumento at ang sulat. Hindi ko naramdaman ang tuwa. Naramdaman ko ang responsibilidad. Alam ko na ang kaalamang iyon ay nagbabago sa balanse. At kaya ako nagtago. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Hinintay ko ang tamang oras nang hindi alam kung kailan ito darating. Ang oras na iyon ay nagsimulang magkaroon ng hugis nang malaman ko ang tungkol sa kasal. Hindi biglaan, una bilang tsismis. Pagkatapos ay bilang mga kumpirmadong plano. Nakita ko kung paano pinag-uusapan ang mga mana, ang mga bahay, ang kung ano ang palaging bahagi ng pamilya. Nakikinig ako ng hindi nakikialam. Naintindihan ko na ang katotohanan upang maging patas ay nangangailangan ng konteksto at oras. Samantala, nagpatuloy ako sa aking buhay. Hindi ko binago ang pakikitungo ko. Hindi ako nagpahiwatig ng anuman. Nagmasid ako. Minsan ang pasensya ay hindi ang pagtitiis. Ito ay ang pag-alam kung paano maghintay ng may kalinawan. At ako ay handa na para sa pagtatapos ng paghihintay. Noong gabing nagpasya akong pumunta sa kasal, naisip ko siya, ang kanyang tahimik na tingin. Ang kanyang linyang tungkol sa pagkapagod sa pananahimik. Hindi ako pumunta para manggulo. Pumunta ako para isara ang isang siklo ng may paggalang. Ang regalong iniwan ko ay hindi biglaan. Ito ay ang natural na resulta ng isang pangakong natupad. Hindi gagamitin ang katotohanan bilang sandata, kundi bilang limitasyon. Kung may itinuro sa akin ang babaeng iyon, ito ay na ang pag-ibig ay hindi palaging ipinagtatanggol sa pamamagitan ng pagsasalita. Minsan ito ay ipinagtatanggol sa pamamagitan ng pag-iwan ng katibayan at na ang pagpigil ng salita ay hindi nangangahulugang pagkawala ng boses, kundi ang pagpili kung kailan ito gagamitin. Nang malaman ko ang tungkol sa kasal, hindi ko ito naramdaman bilang isang sorpresa. Ito ay higit pa sa isang kumpirmasyon. Sa loob ng ilang linggo, nakarinig ako ng mga hiwa-hiwalay na piraso. Ang bulwagan ay nakareserba. Ang petsa ay napili. Ang mga mahalagang bisita. Walang nagsabi sa akin ng direkta. Walang nagtanong sa akin ng anuman. Ang balita ay dumating tulad ng palaging pagdating ng mga bagay na hindi para sa iyo. Sa simula ay inakala ko na ang imbitasyon ay darating anumang oras. Hindi dahil naghihintay ako dito nang may kagalakan, kundi dahil ganyan gumagana ang ilang formalidad. Lumipas ang mga araw at hindi ito dumating. Sinabi ko sa sarili ko na marahil ito ay nawala. Pagkatapos ay naintindihan ko na hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang desisyon. Isang gabi, habang kami ay naghahapunan, binanggit ko ang paksa ng maingat. Ayokong akusahan ang sinuman. Kailangan ko lang kumpirmahin ang kung ano ang nasa isip ko na. Narinig ko na magiging malapit na ang kasal. Sabi ko nang hindi nagtataas ng boses. Magiging handa na ang lahat.
Inilagay ng mister ko ang kanyang kubyerto sa plato at bumuntong hininga. Ang mahabang buntong hininga na kilalang kilala ko. Oo, sagot niya. Malapit na. Walang sinabi pa at nagtanong ako sa huli nang may pagpapakalma na nagpagulat sa akin. Hindi siya agad tumingin sa akin. Gusto niya ng isang bagay na pribado. Sabi niya nang walang tensyon. Araw niya iyon. Tumango ako. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako humingi ng paliwanag. Alam ko na ang pagpupumilit ay hindi magbabago ng anuman. Ang linyang iyon, araw niya iyon. Nagbigay katwiran sa masyadong maraming kawalan sa loob ng mga taon. Tumayo ako, kinuha ang mga plato, at nagpatuloy sa gabi. Sa sandaling iyon ay naintindihan ko na hindi darating ang imbitasyon at sa kakatwa, nakaramdam ako ng ginhawa. Ang mga sumunod na araw ay sunod-sunod na paghahanda ng iba. Mga tawag, mga mensahe, mga pakete na dumating sa bahay na may mga eleganteng label. Pinagmasdan ko mula sa malayo. Hindi ako nakaramdam ng inggit, nakaramdam ako ng bagong kalinawan. Hindi ko na kailangang magpanggap na kabilang sa isang bagay na hindi naman talaga ako isinama ng lubusan. Isang umaga, binuksan ko ang drawer kung saan ko itinago ang mga dokumento ng aking biyenan. Hindi ko binuksan. Hindi kailangan. Alam ko ng eksakto kung ano ang nakasulat doon. Alam ko rin na walang ibang nakakaalam. Ang abogado ay malinaw. Ginawa niya ang lahat ng palihim mga taon na ang nakalipas nang may ganap na kamalayan at hiniling niya sa akin ang pagiging diskreto. Pumayag ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Umupo ako sa harap ng bintana na may tasa ng kape at naisip ko ang lahat ng isinuko ko upang mapanatili ang pagkakasundo tungkol sa mga salitang pinigil. Tungkol sa mga desisyon ng iba na tinanggap ko bilang hindi maiiwasan. Naiintindihan ko noon na ayaw ko nang patuloy na dalhin iyon. Ayokong ipaliwanag ang aking kawalan o bigyang katwiran ang aking presensya. Gusto ko lang isara ang kabanatang iyon ng isang beses at para sa lahat. Nagpasya akong pumunta sa kasal, hindi para pumasok, hindi para magreklamo, kundi para lang iwan ang regalo at umalis ng payapa. Alam ko na hindi ako imbitado. Alam ko iyon ng malinaw. Ngunit kailangan kong gawin iyon ng personal para sa akin, hindi para sa kanila. Pumili ako ng simpleng damit na may mahinhin na kulay. Nag-ayos ako ng walang pagmamadali. Sa bag ko ay inilagay ko ang maliit at mabigat na regalong maingat na binalot. Nagdagdag ako ng isang card na may sinukat na mga salita. Walang pagrereklamo, walang panunuya, isang maikling parirala lamang na nakasulat sa aking malinaw na sulat kamay. Wala na. Ang biyahe, papunta sa bulwagan, ay tahimik. Tumingin ako sa labas ng bintana ng taxi at naisip ko ang babaeng naging ako nang pumasok ako sa pamilyang iyon, ang natutong umisod sa gilid, ang naniniwala na ang paglalaho ay isang paraan ng pagmamahal. Hindi ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam ako ng isang uri ng tahimik na pasasalamat sa pagdating sa puntong ito ng kalinawan. Nang dumating ako, nakita ko ang mga bisita na nagtitipon, mga tawanan, yakapan, magagandang damit. Walang nakakilala sa akin at iyon ay mabuti. Pumasok ako nang may matatag na hakbang. Ang nangyari pagkatapos, alam mo na, ang listahan, ang pang-aasar, ang pag-alis. Hindi ito nakakahiyang, ito ay tiyak. Nang ilagay ko ang kahon sa mesa ng mga regalo, ginawa ko ito ng walang drama. Maingat kong inayos ang laso at ipinasok ang card sa ilalim. Tumigil ako sandali, hindi para magduda, kundi para huminga. Pagkatapos ay lumingon ako at umalis nang hindi tumitingin sa likuran. Sa labas, mainit ang hangin. Naglakad ako ng kaunti. Umupo sa isang bangko at pinatay ang telepono. Alam ko na sa isang punto ay bubuksan ng kahon, na ang mga pahina ay babasahin, na ang mga katiyakan ng iba ay magbabago ng lugar. Hindi ko kailangang naroroon upang makita iyon. Ang hapon na iyon ay hindi ko naramdaman ang tagumpay o paghihiganti. Nakaramdam ako ng ginhawa
na parang nagbaba ako ng isang mabigat na bagay na masyado nang matagal kong dala nang hindi ko napapansin. Pinayagan ko ang sarili kong maglakad nang walang pagmamadali, pagmasdan ang lungsod, damhin ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako naghihintay ng mga reaksyon ng iba, naroon lang ako. Pagkalipas ng ilang oras, nang buksan ko ang telepono, nagsimulang dumating ang mga tawag isa-isa. Mahahabang mensahe, iba ay maikli, pagkabigla, galit, pagkaapuruhan. Hindi ako sumagot, hindi dahil hindi ako nakikinig, kundi dahil nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Ang gabing iyon ay hindi para sa mga paliwanag, ito ay para sa pagpapanatili ng limitasyon na sa wakas ay iginuhit ko. Habang patuloy ang musika sa loob ng bulwagan, naglakad ako ng tahimik, may kamalayan na ang ilang pagdiriwang ay nagpapatuloy. Kahit na ang isang mahalagang bagay ay nagbago, ang kasal ay magpapatuloy, ang mga bisita ay magtataas ng baso, ngunit ang kapaligiran ay hindi na magiging pareho. At iyon ay hindi nakasalalay sa akin. Nakasalalay ito sa isang katotohanan na naghintay sa tamang oras upang lumabas. Umuwi ako ng huli. Naghanda ako ng isang simpleng hapunan at umupo sa tabi ng bintana. Hindi ko inisip ang susunod na mangyayari. Hindi. Ang gabing iyon ay para lang kilalanin ang isang mahalagang bagay. Hindi ako umalis para magparusa sa sinuman. Umalis ako para alagaan ang sarili ko. Ang nangyari, pagkatapos mabuksan ang regalo, ay hindi kaagad o kamangha-mangha. Ito ay mas totoo kaysa doon. At nagsimulang magpakita sa mga tawag na hindi ko sinagot at sa mga katahimikan na sa pagkakataong ito ay hindi ko dinadala. Hindi ko alam ang eksaktong minuto kung kailan nila binuksan ang kahon, ngunit nakilala ko ito sa pagbabago ng tono ng mga mensahe. Sa simula ay maikli, nakakalitong mga tanong, pagkatapos ay sunod-sunod na mga tawag, isa pagkatapos ng isa, na parang biglang bumilis ang oras. Inilagay ko ang telepono nang nakaharap pababa sa mesa at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Hindi dahil sa pagiging walang pakialam, kundi dahil kailangan kong panatilihing kalmado ang tibok ng puso upang hindi muling magbigay. Nang maglaon, ng gabi na, nagbasa ako ng ilang mensahe, hindi lahat, sapat na para maunawaan na nakita ang regalo. Hindi tulad ng pagtingin sa isang magandang bagay, kundi tulad ng pagharap sa isang katotohanan na hindi imbitado sa pagdiriwang. Naisip ko ang eksena nang hindi ito pinapaganda. Ang pagbaba ng volume ng musika, ang mga nakatayong ngiti, may humihingi ng katahimikan nang hindi alam kung paano. Ang pagdiriwang ay hindi agad tumigil. Hindi na kailangang gawin iyon. Sapat na ang pagbabago ng kapaligiran upang maging kakaiba ang lahat. Sa loob ng kahon ay naroon ang mga dokumento na inihanda ng aking biyenan mga taon na ang nakalipas. Mga malinaw na papel, pirmado, selyado. Walang malabo, walang biglaan. Sa tabi ng mga ito ang kanyang sulat. Hindi isinulat para ipahiya ang sinuman, kundi para ipaliwanag ang isang desisyon. Matatag na mga salita, walang pagrereklamo, kung saan pinag-uusapan ang pag-aalaga, tungkol sa paggalang, tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kung ano ang natanggap. Hindi ito nagbanggit ng mga pagkakasala. Binanggit nito ang mga pagpapahalaga at kung minsan, iyon ay nagpapahina ng higit kaysa sa anumang akusasyon. Nalaman ko kalaunan na nagpatuloy ang musika ngunit mas mahina, na ang ilang mga bisita ay nagtinginan ng hindi nauunawaan, na ang pag-uusap ay nagbago ng paksa ng may pagka-awkward, nagpatuloy ang pagdiriwang. Oo, ngunit hindi na ito ang pareho. Hindi dahil may sumigaw o umalis na may bigla ang pagsara, ngunit dahil may isang mahalagang bagay na nailantad. At kapag nangyari iyon, nararamdaman ito ng katawan bago pa man ang mga salita. Ilang beses tumawag ang mister ko. Hindi ako sumagot, hindi dahil ayaw kong makinig, kundi dahil alam ko na sa sandaling iyon, walang pag-uusap ang magiging malinis. Ang mga kagyat na paliwanag ay madalas na nagmumula sa takot, hindi sa pagmumuni-muni.
Mas pinili kong maghintay. Mas pinili kong huwag magsalita mula sa reaksyon. Dumating din ang mga mensahe mula sa malalayong kamag-anak. Mga taong sa loob ng maraming taon ay walang sinasabi sa akin. Ngayon ay nagtatanong, nagmumungkahi, humihingi ng pagpapakalma. Binasa ko ang isang partikular na mensahe na nagsasabing, "Siguradong lahat ay isang maling pagkakaintindihan." Ngumiti ako ng may kalungkutan. Ang mga maling pagkakaintindihan ay walang mga pirma o selyo. Ang mga katotohanan ay mayroon. Naghanda ako ng simpleng hapunan at umupo upang kumain ng mahinahon. Sa labas, ang lungsod ay nagpatuloy sa ritmo nito. Mga sasakyan, ilaw, mga pag-uusap ng iba. Naisip ko kung gaano naiiba ang pakiramdam ng gabing iyon. Walang buhol sa dibdib, walang pagkaapurahan na ipaliwanag. Isang bagong katahimikan lamang na parang ang katawan ay nakakakilala na hindi na kailangang ipagtanggol ang sarili nito. Nang maglaon ay nalaman ko mula sa iba na ang babaeng ikakasal ay nagtaas ng kanyang boses, hindi sa mga insulto, kundi sa kawalang paniwala. Hindi ito maaari. Paulit-ulit niyang sinabi. Humingi ng usapan sa abogado. Humingi ng kumpirmasyon. Binasa ang sulat nang paulit-ulit na parang ang mga salita ay magbabago. Hindi rin nagbago ang mga dokumento. Hindi ko naramdaman ang tagumpay ni ang paghihiganti. Nakaramdam ako ng ginhawa. Na parang nagbaba ako ng isang mabigat na bagay na nag-isa kong dinala sa loob ng mga dekada. Naiintindihan ko noon ang isang mahalagang bagay. Ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi palaging nagdudulot ng agarang katarungan, ngunit nagdudulot ito ng pahinga. At ang pahinga na iyon ay walang presyo. Ang gabi ay lumipas, ang mga mensahe ay nagbago ng tono. Mula sa galit, sila ay naging negosasyon. Pag-usapan natin bukas, maaayos ito. Hindi iyon ang oras. Pinatay ko ang telepono, hindi para sa parusa, kundi para sa pag-aalaga. Natutunan ko na ang pagsagot ng masyadong maaga ay isa pang paraan ng pagpapasakop. Naisip ko ang aking biyenan, ang kanyang tahimik na paraan ng pagmamasid ng hindi nakikialam, ang kanyang desisyon na ihanda ang lahat ng hindi gumagawa ng ingay. Hindi siya naghanap ng palakpakan, naghanap siya ng balanse. Nag-iwan siya sa akin ng higit pa sa isang ari-arian. Binigyan niya ako ng pahintulot na umiral nang hindi humihingi ng paumanhin dahil ako ay nabubuhay. Ang ideyang iyon ay kasama ko habang naghahanda akong matulog. Kinabukasan, ang katotohanan ay nagpatuloy sa kanyang takbo. Natapos ang kasal, ang mga bisita ay bumalik sa kani-kanilang mga bahay na may kuwento na naiiba sa inaasahan nilang ikuwento. Hindi isang trahedya, kundi isang patuloy na pagkabalisa. Ang mga iyon ang hindi madaling makalimutan. Ang mga nagpipilit na mag-isip. Nakatanggap ako ng maikling mensahe mula sa mister ko. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko ito binaliwala. Iniwan ko lang ito para sa huli. Kailangan ko rin ng oras upang ayusin. Upang hindi na muling ipaliwanag ang sarili ko mula sa pagod. Upang mapanatili ang limitasyon nang hindi ito binibigyang katwiran. Sa mga sumunod na araw, naintindihan ko ang isang bagay na hindi ko kailanman naging ganoon kalinaw. Ang regalo ay hindi sumira ng anuman na hindi na nasira. Inilabas lang nito ang isang bitak na alam ng lahat at mas gusto nilang huwag tingnan. Hindi ako nagdulot ng sandaling iyon. Tumigil lang ako sa pagtatakip nito. Hindi ako tumawag. Hindi ako nagbigay ng mga panayam. Hindi ko sinabi ang aking bersyon sa mga hindi nagtanong. Nanatili ako sa aking nakagawian. Trabaho, bahay, maikling paglalakad. Ang katahimikan sa pagkakataong ito ay hindi mabigat. Ito ay pinili. At iyon ay nagbabago ng lahat. Nang sa wakas ay pumayag akong magsalita. Ginawa ko ito mula sa ibang lugar. Hindi mula sa pagtatanggol, kundi mula sa pagkakaugnay-ugnay. Ang kailangan kong sabihin ay nasabi na. Ang iba pa kung ito ay darating, kailangan nitong dumating sa oras at may paggalang. Naunawaan ko noong gabing iyon na may mga katotohanan na hindi naghahanap ng entablado, naghahanap lang na lumabas sa kahon sa tamang sandali.
At kapag nangyari iyon, hindi nila kailangan ng sigaw upang marinig. Ang katahimikan na sumunod ay hindi katulad ng dati. Hindi iyon ang mabigat na katahimikan na naiipon kapag iniiwasan mong sabihin ang masakit. Ito ay iba. Mas malinis, mas matatag, isang piniling katahimikan. Sa loob ng maraming taon, ay nagpigil ako ng salita upang hindi makagulo. Ngayon ay pinipigilan ko ito upang hindi umatras. Dumating ang mister ko pagkalipas ng 2 araw. Hindi nagpaalam ng maaga. Nakita ko siya mula sa bintana ng bulwagan. Nakatayo sa harap ng pinto. Nakayuko ang mga balikat at pagod ang tingin. Nagbukas ako ng walang pagmamadali. Nagbati kami ng may awkward na kilos na parang 2 taong hindi na alam kung saan magsisimula sa pagsasalita. Kailangan nating maunawaan kung ano ang nangyari, sabi niya pagpasok. Hindi ako agad sumagot. Inalok ko siya ng kape. Umupo siya. Tiningnan niya ang bahay na parang sa unang pagkakataon. Siguro nga, iba rin ang tingin ko dito. Mas akin. Walang nangyari ng biglaan. Sabi ko, sa wakas, ang lahat ay nangyari sa paglipas ng panahon. Ipinaliwanag ko sa kanya ang alam ko na. Ngunit hindi ko palubos na gustong pakinggan. Ang mga dokumento, ang desisyon ng kanyang ina, ang kahilingan para sa pagiging diskreto. Hindi ko ito ginawa ng may pagrereklamo. Hindi kailangan. Ang mga salita ay nahulog isa-isa, matatag, walang drama. Nakikinig siya ng tahimik. Pagkatapos ay ipinipikit niya ang kanyang mga mata, minsan ay tumango. Hindi siya nagsabi sa akin ng anuman. Bulong niya. Alam ko, sagot ko. Hindi rin ako. Hanggang sa nagpasya siyang gawin ito. Nagkaroon ng mahabang katahimikan, hindi awkward, siksik, na parang pareho naming sinusukat ang isang bagay na hindi na maayos sa pamamagitan ng magalang na mga parirala. Sa wakas ay nagsalita siya. Hindi ko inakala na ganyan ang pakiramdam mo. Hindi ko sinabi. Sinabi ko sa iyo. Hindi na kailangan. Hindi ito tungkol sa pakiramdam. Sagot ko. Ito ay tungkol sa pag-iral nang hindi kailangang humingi ng pahintulot. Hindi kami nagtalo. Hindi kami nagtaas ng boses. Ito ay isang pang-adulto. Huli na, marahil ay hindi maiiwasang pag-uusap. Inamin niya ang kanyang bahagi nang may pagka-awkward na parang huli na sa isang konklusyon na hindi na kayang baguhin ang nakaraan. Nakinig ako nang hindi nagkakaroon ng inaasahan. Hindi ako nandoon para sa kanila na wakas na pumili sa akin. Naroon ako upang magtakda ng isang malinaw na hangganan. Pagkalipas ng ilang araw, ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa anak ng mister ko. Hindi isang paghingi ng tawad. Hindi rin isang pag-atake. Isang linya lang kailangan nating mag-usap. Hindi ako agad sumagot. Naglaan ako ng oras upang pag-isipan kung ano ang handa kong pakinggan at kung ano ang hindi. Nang pumayag akong makita siya, ginawa ko ito sa isang neutral na kapehan, malayo sa mga pinagsasaluhang alaala. Dumating siya sa oras na may mahigpit na ekspresyon. Hindi siya umorder ng kape. Tiningnan niya ako na parang naghahanap ng isang bagay na hindi niya mahanap. Hindi ko alam, sabi niya. Nagulat ako sa lahat ng ito. Tumango ako. Ako rin sa aking panahon. Pinag-usapan niya ang mga inaasahan tungkol sa kung ano ang inakala niyang pag-aari niya, tungkol sa kung paano niya palaging inisip ang ilang mga bagay bilang ibinigay. Hindi ko siya pinutol. Ang pakikinig ay hindi nangangahulugang pagsuko. Nang matapos siya, huminga ako ng malalim. Hindi ako pumunta para kumuha ng anuman sa iyo, sabi ko. Pumunta ako para hindi na mawala ang sarili ko. Walang luha, walang sigawan, isang tapat na pagkabalisa lang. Nagpaalam kami nang may maikling kilos. Hindi ko alam kung mag-uusap pa kami sa lalong madaling panahon at sa unang pagkakataon, hindi ako nabahala. Ang mga araw ay nag-ayos ng kusa. Nagsimula akong mamuhay sa bahay na may ibang enerhiya. Nagbukas ako ng mga bintana na palaging nakasara. Naglipat ako ng mga muebles. Pinapasok ko ang liwanag. Hindi bilang simbolo, kundi bilang konkretong kilos. Ang pamumuhay ay tungkol din sa muling pagsasaayos ng espasyo
upang makapagpahinga ang katawan. Minsan naiisip ko ang aking biyenan. Kung paano niya pagmamasdan ang lahat ng ito nang may karaniwang pagpapakalma. Kung paano niya inihanda ang daan nang hindi nagtutulak ng sinuman. Naiintindihan ko sa paglipas ng panahon na ang kanyang pinakamalaking mana ay hindi materyal, ito ay kalinawan, ang katiyakan na ang pananahimik ay maaaring isang pagpipilian ngunit hindi isang sumpa. Hindi lahat ay nalutas. Hindi lahat ng relasyon ay gumaling at iyon ay mabuti. Ang kapayapaan ay hindi nangangailangan ng perpektong pagtatapos. Nangangailangan ito ng pagkakaugnay-ugnay. Hindi na ako namumuhay sa sulok. Iyon ay sapat na para sa akin. Isang hapon, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa bakuran, napagtanto ko ang isang bagay na simple at malalim. Hindi na ako naghihintay ng anuman, ni ng mga paghingi ng tawad, ni ng pagkilala, ni ng huling mga kilos. Naibalik ko ang isang bagay na mas mahalaga, ang katahimikan ng hindi na kailangang bigyang katwiran ang aking lugar sa mundo. Kung balang araw ay gusto niyang magsalita ng totoo, handa akong makinig, hindi mula sa sugat, kundi mula sa limitasyon. Kung hindi, ipagpapatuloy ko ang aking landas. Hindi may galit, kundi may paggalang sa sarili. Ang bagong katahimikan ay hindi mabigat. Ito ay sumasama. At sa pagkasama na iyon ay naintindihan ko na. Ang katapangan ay hindi palaging ipinapakita sa malalaking eksena. Minsan ito ay ipinapakita sa pagpapakalma. Kung paano ka nagpasya na manatili sa iyong sarili. Ang oras ay may kakaibang paraan ng pag-aayos ng mga bagay kapag tumigil ka sa pagtulak sa kanila. Pagkatapos ng pagkikita na iyon, ang buhay ay hindi naging perpekto o madali, ngunit ito ay naging mas tapat. Ang mga araw ay tumigil sa pag-ikot sa kung ano ang inaasahan ng iba mula sa akin at nagsimulang tumugon sa isang mas malinaw na tanong. Ano ang kailangan ko para maging payapa? Nagpatuloy ako sa aking nakagawian. Trabaho sa umaga, mabagal na paglalakad sa paglubog ng araw, simpleng hapunan nang walang pagmamadali. Nagsimula akong mag-enjoy sa maliliit na detalye na dati ay napapalampas dahil palagi akong nakatuon sa kapaligiran, sa mga katahimikan ng iba. Ngayon ang espasyo ay akin at kasama nito ay dumating ang isang gaan na hindi ko alam na kulang ako, ang mister ko, at ako ay nag-usap paminsan. Maikli, sinukat na mga pag-uusap. Hindi namin sinubukang buuin muli ang isang bagay na masyadong matagal nang sinusuportahan ng nakagawian. Naunawaan niya marahil ng huli. Ngunit naunawaan niya na hindi na ako handang mabuhay sa ikalawang plano. Naggalang kami sa isa't isa. Minsan, iyon ay sapat na iyon ang pinakamalaki na maaaring hilingin at sapat na ring iyon. Ang anak ng mister ko ay hindi na muling sumulat sa akin sa loob ng ilang linggo. Nalaman ko mula sa iba na nagpatuloy ang kasal, na ang mga litrato ay maganda, na ang kuwento na sinabi sa labas ay iba, sa kung ano ang naranasan sa loob. Hindi ako interesado na itama ito. Ang bawat isa ay nagdadala ng kanyang bersyon hanggang sa magpasya siyang suriin ito. Hindi ko na kailangang ipagtanggol ang akin. Isang araw, habang inaayos ko ang ilang mga papel, muli kong binasa ang sulat ng aking biyenan. Hindi may nostalgia, kundi may pasasalamat. Naintindihan ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa simula. Hindi niya ako iniwan ng mana para baguhin ang buhay ko, kundi para kumpirmahin ang buhay na handa ko ng isabuhay. Ang bahay, ang mga dokumento, lahat ng iyon ay mahalaga, oo. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pahintulot na ibinigay niya sa akin upang itigil ang pagtatago sa sarili ko. Huwag kang magpaliit para komportable ang iba. Tila sinasabi niya, sa pagitan ng mga linya. At ang linyang iyon ay naging isang kompas. Gumawa ako ng mga pagbabago. Hindi malalaking anunsyo, totoong mga pagbabago. Nagpatala ako sa isang kurso na matagal ko nang ipinagpapaliban. Muli akong tumawag sa mga kaibigan na pinabayaang lumamig dahil inuuna ko ang isang pagkakasundo na hindi naman talaga ako isinama ng lubusan. Nagsimula akong magsabi ng hindi nang walang mahahabang paliwanag. Sa simula ay mahirap.
Pagkatapos ay naging natural. Ang bahay ay napuno ng liwanag. Literal akong nagpinta ng mga pader, nagbukas ng mga bintana. Hinayaan kong pumasok ang sikat ng araw sa umaga, ngunit pati na rin ang ibang bagay kapayapaan. Hindi na ako nabubuhay na nakadepende sa mga mensahe, sa mga kilos, sa mga katahimikan ng iba. Namuhay ako sa aking sarili, at iyon ay naiiba ang pakiramdam sa katawan. Minsan, tinatanong ako kung pinagsisisihan ko ang pagpunta sa kasal na iyon. Ang sagot ay hindi. Hindi dahil may nanalo ako, kundi dahil tumigil ako sa pagkawala ng sarili ko. Ang pagpunta ay isang kilos ng pagsasara, hindi ng paghaharap, ng paggalang sa sarili, hindi ng paghihiganti. Tahimik akong umalis, oo, ngunit sa pagkakataong ito ang katahimikan na iyon ay hindi ako binura. Kung balang araw ay gustong magsalita ng anak ng mister ko mula sa ibang lugar, pakikinggan ko siya. Hindi mula sa sugat, kundi mula sa limitasyon. Kung hindi, magiging maayos pa rin ako. Natutunan ko na hindi lahat ng kuwento ay nangangailangan ng pagkakasundo upang magkaroon ng kahulugan. Ang ilan ay nangangailangan lamang ng isang tapat na pagtatapos. Ngayon ako ay nakatira dito sa bahay na ito na hindi isang tropeo o tagumpay. Ito ay isang espasyo kung saan ako humihinga nang hindi humihingi ng pahintulot. Hindi ako nag-iisa, nabubuhay ako ng payapa, at ang pagkakaiba na iyon ay nagbabago ng lahat. Minsan naiisip ko kung gaano karaming kababaihan na tulad ko ang nagpalipas ng mga taon na nagpigil ng salita upang hindi masira ang kapayapaan ng iba. Mga babaeng nagpapanatili ng mga pamilya, nakagawian, katahimikan, mga babaeng naniniwala na ang pagtitiis ay pagmamahal. Kung mayroon akong masasabi sa kanila, ito ay ito. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay emosyonal na kaligtasan. At ngayon ay tinatanong kita, kailan ka nagtakda ng limitasyon upang hindi mawala ang sarili mo? Umuwi ka ba para alagaan ang sarili mo kahit masakit? Sabihin mo sa akin sa mga komento. Sabihin mo sa akin kung saan mo ako naririnig at anong oras na dyan. Dito nagbabahagi kami ng mga kwento tulad nito araw-araw, mga salaysay tungkol sa mahihirap na desisyon, kinakailangang mga hangganan, at ang daan pabalik sa sarili. Kung hindi mo gustong mapalampas ang susunod, mag-subscribe at ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Minsan ang pinakamatapang na kilos ay hindi ang pananatili. Ito ay ang pag-alam kung kailan maglakad ng tahimik